So muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Joshua chapter 10 at ang aking pong isishare ay dito po sa verses 1 to 6 at sinasabi nga po dito sa talatang ito na lupig ang mga Amoreo. Nabalitaan ni Adonai-Sidek, hari ng Jerusalem, na sinakop at tinupok ni Joshua ang lungsod ng Ai. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Joshua sa hari at mga mamamayan ng Ai, at ang ginawa niya sa hari ng Jericho at mga taga roon. Nalaman din niya ang mga taga Gibeon ay nakipagkasundo at nanirahang kasama ng mga Israelita. Labis itong kinabahala ng mga taga Jerusalem sapagkat ang Gibeon ay kasing laki ng mga lungsod na may sariling hari, higit na malaki kaysa Ai, at magigiting ang mandirigma nito. Kaya nagpadala ng mensahe si Adonai-Sidek kay Hoham, hari ng Hebron, kay Piriam, hari ng Jarmut, kay Japia, hari ng Lagis, at kay Diber, hari ng Iglon. Ganito ang kanyang ipinasabi: kailangan namin ang inyong mga tulong, kailangan salakayin natin ang Gibeon sapagkat ang mga taga roon ay nakipagkasundo kay Joshua at sa mga Israelita. Nabalitaan niya ang 5 haring Amoreo, ang hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut at Lakwis at Iglon, at pinaligiran nila at sinalakay ang Gibeon. Last verse, tinulungan ni Joshua ang mga taga Gilgal. Nagpasabi naman kay Joshua ang kampo ng Gilgal at mga taga Gibeon, huwag po ninyong pababayaan ito inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang sakluluhan. Iligtas ninyo kami. Pinagtutulong-tulungan po kami ng lahat ng sariling ng mga Amoreyong naninirahan sa kaburulan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po ay mag-share sa ating daily devotion dito pa rin po sa Joshua chapter 10 verse 7 hanggang 12. Sa gayoy sumampa si Joshua mula sa Gilgal, siya at ang buong bayang pangdigma, nakasama niya at ang lahat ng mga kapangyarihang lalaki na matatapang. At sinabi ng Panginoon kay Joshua, huwag mo silang katakutan sapagkat aking ibinigay na sila sa iyong mga kamay, walang lalaki roon sa kanila natatayo sa harap mo. Si Joshua nga ay naparong bigla sa kanila. Siya ay sumampa mula sa Gilgal buong gabi. At nilito sila ng Panginoon sa harap ng Israel. At kanyang pinatay sila ng malaking pagpatay sa Gabaon. At tinabol niya sila sa daanang sa pahal sa Beth-horon. At sinaktan niya sila hanggang sa Aseka at sa Mesida. At nangyari sa habang tumatakas sa harap ng Israel, samantalang sila'y nasa babaan sa Beth-horon, na binasagsakan sila ng Panginoon sa Aseka ng mga malaking bato na mula sa langit, at sila'y namatay. Sila'y higit na namatayan sa pamamagitan ng mga batong granizo kaysa pinatay ng mga anak ni Israel sa pamamagitan ng tabak. Nang magkagayoy, nagsalita si Joshua sa Panginoon ng araw ng ibinigay ng Panginoon ang mga Amoreo sa harap ng mga anak ng Israel. At kanyang sinabi sa paningin ng Israel, araw tumigil ka sa Gabaon at ikay buwan sa libis ng Ahalon. Amen.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Joshua chapter 13, verse 13 to 18. At ang araw ay tumigil at ang buwan ay huminto, hanggang sa ang bansa ay nakapanggiganti sa kanyang mga kaaway. Hindi ba ito nakasulat sa aklat ni Haser? At ang araw ay tumigil sa gitna ng langit, at hindi nagmadaling lumubog sa isang buong araw. At hindi nagkaroon ng araw na gaya niyaon bago nangyari yaon, o pagkatapos niyaon na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng tao, sapagkat ipinakipaglaban ng Panginoon ng Israel. At si Jose ay bumalik at ang buong Israel na kasama niya sa kampamento sa Gilgal. At ang 5 haring ito ay tumakas at nagsipagkubli sa yungib sa Maseda. At nasaysay kay Jose na sinasabi ang 5 hari ay nasumpungan na nakatago sa yungib sa Maseda. At sinabi ni Jose, maggulong kayo ng mga malaking bato sa bunganga ng yungib, at maglagay kayo ng mga lalaki roon upang magbantay sa kanila. Amen. Magandang umaga po para po kay Ate Yasmin. Ang babasahin ko po ay matatagpuan sa Joshua chapter 10 verses 19 to 24. Sabi po rito, ngunit huwag kayong titigil doon. Habulin ninyo ang kaaway, unahan sila at harangin upang huwag makapasok sa kanilang lungsod. Inilagay na sila ni Yahweh sa inyong kapangyarihan. At sila nga'y pinuksa ni Joshua at ng kanyang mga kawal kahit may ilang nakatakbo at nakapasok sa mga napapadirang lungsod. At bumalik na sa kampo sa Makeda ang lahat ng mga kawal ni Joshua. Buhat noon wala nang nangahas magsalita laban sa mga Israelita. Iniutos ni Joshua sa kanyang mga tauhan, alisin ninyo ang nakatakip na bato sa bunganga ng yungib. Ilabas ninyo ang 5 hari ito at iharap sa akin. Ganun niya ang ginawa nila. Inilabas sa yungib ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut, ng Laquis at ng Eglon. Nang nasa harapan na si Joshua ang 5 hari, tinipon niya ang kanyang mga mandirigma at iniutos sa mga pinuno, halikayo, tapakan ninyo sa liig ang mga haring ito. At ganoon niya ang ginawa nila. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Preso, Kuya, thank you Lord, amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Joshua chapter 10 verses 25 to 30. Ito po ang sinasabi. At sinabi ni Joshua sa kanila, huwag kayong matakot ni Mang Lupaypay, kayo magpapalakas at magpakatapang na maigi sapagkat ganito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ninyong mga kaaway na inyong kinakalaban. At pagkatapos ay sinaktan sila ni Joshua at pinapatay sila at ibinitin sila sa 5 puno ng kahoy at sila ay nangabitin sa mga puno ng kahoy hanggang sa kinahaponan. At nangyari sa paglubog ng araw na si Joshua ay nag-utos at sa kanilang ibinaba sa mga punong kahoy, kanilang inihagis sa yungib sa kanilang pinagtaguan na kanilang nilagyan ang malaking bato ang bunganga ng yungib hanggang sa araw na ito. At sinakop ni Joshua ang Masida ng araw na iyon at sinugatan ng talim ng tabak. At ang hari niyaon, kanyang lubos silang nilipol at ang lahat ng tao nandoon, wala siyang iniiwan na labi. At kanyang ginawa sa hari sa Masida ay gaya ang kanyang ginawa sa hari ng Jericho. At si Joshua ay dumaan mula sa Masida at ang buong Israel nakasama niya hanggang sa Libna at lumalaban sa Libna. At ibinigay na rin ng Panginoon 10 ng hari niyaon sa kamay ng Israel at kanyang sinugatan ng talim ng tabak at ang lahat ng tao na nandoon wala siyang iniwan doon. At kanyang ginawa sa hari niyaon ang gaya ng kanyang ginawa sa hari sa Jericho. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 10 verse 31 to 36. Then Joshua and all Israel with him moved from Libnah to Lasis. He took up positions against it
and attack it. The Lord gave Lachish into Israel's hands, and Joshua took it on the second day. The city and everyone in it he put to the sword, just as he had done to Libnah. Meanwhile, Horam king of Gezer had come up to help Lachish, but Joshua defeated him and his army until no survivors were left. Then Joshua and all Israel with him moved on from Lachish to Eglon. They took up position against it and attacked it. They captured it that same day and put it to the sword and totally destroyed everyone in it, just as they had done to Lachish. Then Joshua and all Israel with him went up from Eglon to Hebron and attacked it. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang umaga na po sa ating lahat, at ang aking pababasahin ay matatagpuan sa Joshua chapter 10 verse 37 to 45. Sabi po rito, nasakop nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng taga-roon, buhat sa hari hanggang sa kahuli-hulihang mamamayan. Gayon din ang ginawa nila sa mga karatig bayan ng Hebron. Sinunog nila ang lungsod at walang iniwang buhay, gaya ng ginawa nila sa Eglon. Hinarap naman ni Josue at ng buong hukbo ng Israel ang Debir. Sinakop nila ang lungsod at ang mga karatig bayan nito. Pinatay nila ang hari at nilipol ang lahat ng mamamayan. Ginawa rin nila sa Debir ang ginawa nila sa Hebron, sa Libna at sa kanilang mga hari. Sinakop nga ni Jose ang Josue ang buong lupain, ang kaburulan sa silangan, ang mga nasa paanan ng mga bundok sa kanluran, pati ang mga lupain sa katimugan. Natalo nila ang mga hari sa mga lugar na ito at nilipol ang lahat ng naninirahan doon. At walang itinirang buhay ayon sa ipinag-utos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sinakop ni Josue ang lahat ng lupain, buhat sa Kades, Barnea hanggang sa Gaza, pati ang nasasakupan ng Goshen hanggang sa Gibeon sa dakong Hilaga. Sinakop niya ang lahat ng mga lupain at mga kaharian ito sa loob lamang ng isang tuloy-tuloy na pananalakay, sapagkat si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay kasama ng mga Israelita sa kanilang pakikipaglaban pagkatapos bumalik si Josue at ang buong hukbo ng Israel sa kampo ng Gilgal. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Yes, Lord, Holy, thank you, Lord, amen.